Sa paggawa ng ating video, maging ito ay short form o long form. Mayroon akong mga ibahagi sa inyo na mga pointers. Batay na rin sa aking naging karanasan. Una, have a time content habit. Yes, ano ang time? Ang ibig sabihin niyan, mayroon ka talagang same time na paggawa ng iyong video, lalo na you are on tutorial or mentoring. Sa akin naman, I do it after lunch. Bagamat there are times na dahil I am here staying in a subdivision, ay magkalapit lang mga bahay, wala kaming mga alaga na mga aso, mga pusa, mga manok. Ngunit dahil sobrang lapit na mga bahay rito, kung minsan ay super sensitive ang aking camera. Makukuha pa rin ang mga ingay ng mga aso, mga pusa, o ano pa man. Usually after lunch ako. Pero mas maganda rin na after dinner. Ngunit mas magandang lighting of our video kung sa araw mo gagawin. Okay, that is always have time. Same timing, ganun din sa posting. Ang simple lang na guide ko sa pag-post ay it's breakfast time, lunch, and dinner time. It could either be before or after. Kung sa gabi, mas mataas ang time na mahawak ng cellphone ang mga tao sa night time. Kasi yung iba ay natutulog ng 9, 10, or yung iba early, 8 o'clock or 7 o'clock. Pero higit pa rin marami ang usually natutulog ng 11 o'clock or 10. Lalo na if you live in the city. Sa akin naman, natutulog ako usually, my sleep pattern is 10 to 11 and I woke up 8 or 8:30. Okay, that is timing. Karoon ka lang ng intervals. Lalo na ngayon, malaki ang kitaan sa picture pose. We are allowed naman to have intervals of 2 hours sa picture pose natin. Provided hindi lang sunod-sunod na minuto. We can have 5 picture pose in one day. Ito ay magkaroon pa rin ng earnings sa Reels, pwede 3. Pwede ka rin mag-insert ng long form video mo. O sa ngayon ay isahahan na lang yan. Ang long form, short form video ay sa bagong updates ni Sir Mita, yan ay tawag dyan ay Reels na. No more prescription. So that is time habit. Number 2, have a place content habit. Ito siguro magagamit lang sa mga ng tutorial o nag-mentoring, informative na uri ng video. Sa iyong pag-record, making of your content creation, ay dapat may isang lugar ka sa bahay na pinili mo or mariring sa labas ng iyong bahay na walang ingay, na makakonsentrate ka. Ngunit higit pa rin nakabuti if you have the same place to record or to make your content creation. Just like me, we don't have study room. So, ito na lang, I am having my video creation sa bedroom with yung puti kong background. Ngunit kung you will have your content, travel vlog, or of course, a day in your life, ano pa man, ay kailangan sa ibang lugar ka magkaroon ng video recording sa mga ganoon na uri ng content. Sa storytelling, siguro pwede pa rin na in one tiyak na lugar ka magkaroon ng content creation. Storytelling is really a nice content. No? Kailangan may kwento ang ating buhay. Okay, katatlo ay concentrate on your content. Focus on your discussion. Sa akin naman, honestly speaking, I am not making a script or masalita na sasabihin ko rito. I don't memorize. As long as I understand my content based on my personal experience. So, yun, focus ka sa content mo. Ano nga ba yung topic ko ngayon? Diyan ka lang magbigay ng iyong discussion. Concentrate
on your content. Okay, pang-apat, be thorough or be complete in your making of content creation. Tapusin mo ang iyong gawain for that day. Katulad ko, isang upuan lang, sa totoo lang, totoo ito, para I can manage my stress. I am making my recording my video 10 to 15 reels or short form in one sitting, in one upuan lang. At ang long form video, I can make 3 or 5 long form video in one sittings, in one upuan. Kaya mapansin nyo ko minsan, pare-pareho lang yung baro ko, yung damit ko. Okay, yon ay kailangang tapusin. Okay, and the last is be up to date in the preparation of your assignment. Anong assignment? Wala naman tayo sa school. Yes, every day may roong assignment si Mita sa atin. Yun ay ang paggawa natin. Ano ang pinagawa niya? Reels, picture post, text post, stories post. At ano lang ha, maging maingat dahil sa stories ay kailangan hindi yung na-turn on mo na agad, no? Automatically, automated turn on whatever post you are having na ito ay dit sana ma-post. Wala palang earnings yung stories mo na yan. So, you have to post separately your stories, tandaan, in order to have income. Okay? Yung ang aking mga ma-share na gawin ang assignment, yeah, every day. Although yung weekly challenge, hindi naman yan ibig sabihin tapusin mo, huwag ka magpa-stress. Kung ano lang ang makaya mo. It's not mandatory. That is optional. It's only our blueprint, guide na gawin for that specific weekly challenges. As long as every day, the technique is just make a good, high-quality content, engaging, organic, authentic, makatotohanan, walang idagdag, walang binawas. Yan ang authentic na uri ng content na hindi mo kinuha sa ibang content creators o sa ibang platforms tulad ng TikTok, YouTube, at sa mga television o anong man yung pinicturan mo na wala ka naman doon, you are not there in the as performer. So, be a content creator that is really having this what we call content habits. Okay. So, kung may nakuha kayong kaalaman sa aking na-share na karanasan, ay maaari lamang ibahagi ang karanasan ko na ito dahil ang karanasan ko ay magiging karanasan mo na rin. I am your teacher vlogger na, Teacher Bing Erlinda Bing Basilio Rindon, Master Teacher 1, retired teacher, here live and alive, enthusiastic, awake, here in Life is Here, Davao City. Thank you for watching. Until my next vlog. Thank you everyone. Mabuhay!